Paiji Jesang leaned back in the huge chair specially made for him with satisfaction. After resting for a while, he asked Zhang Yi and others to wait, and then, surrounded Ila the maids, he went back to clean up. Soon after, he came back wearing new clothes. The banquet has also been cleaned up, Ila the servants. Paiji Jesang retreated, leaving only his guard Solange Dejay beside him. His eyes became serious. Everyone, on behalf of the Pudge family, I am extremely grateful that you can come this time. There's still a week left until the Xuanzhao Dharma conference is held. You need to help me resist the pressure from the Yashi Langte family. When the Xuanzhao ceremony is over, the members of the Western Great Family will go to the snowy mountains, put together the puzzle pieces in their hands, and open the door to the Demon Kingdom. Kapag dumating ang oras na yon, dapat mong gawin ang iyong makakaya upang pigilan ang pamilya Yashelangtai na makuha ang kayamanan sa ilalim ng lupa. Tumingin si Zhang Yi kay Paiji Jesang at mahinahong sinabi na pag-usapan na namin ang bagay na ito ng maraming beses. Ngunit mula simula hanggang wakas, hindi mo pa sinabi sa amin kung ano ang tinatawag na kayamanan ng Demon Kingdom. Ang lahat ng ito ay dapat na naitala sa orihinal na bersyon ng Ang Talambuhay ni Haring Jesar, tama ba? Ngayong nandito na ako, kung maniniwala ka, ibigay mo lang sa akin ang orihinal na bersyon. Ako, si Zhang Yi, ay isang taong tumutupad sa kanyang mga pangako, at tiyak na gagawin ko ang ipinangako ko sa'yo. Nang marinig ito, napangiti si Paiji Jesang at sinabing, natural akong naniniwala sa karakter ni Lord Chaos. Pero napaka-importante ng bagay na yon, kaya hindi ako nangahas na isugal ang kinabukasan ng buong pamilya Paiji. So originally, I had to wait until everything is settled before handing it over to your excellency. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib, bahagyang yumuko at sinabi, mangyaring magtiwala, sa iyong lakas, hinding-hindi ako mangangahas na linlangin ka. Sinulyapan siya ni Zhang Yi. Pero kailangan mo akong makatikim ng tamis. Sumimangot si Paiji Jesang, at pagkatapos mag-alinlangan sandali, dahan-dahan niyang sinabi kay Zhang Yi. Ang mga bagay sa ilalim ng lupa ay naugnay sa mga bagay na nakatagpo mo sa ilalim ng Qinling Mountains. Biglang naging matalim ang mga mata ni Zhang Yi. Sa kanyang paglalakbay sa Qinling Mountains, hindi niya inaasahang natuklasan ang makapangyarihang sibilisasyon ng mga taong ahas. Sa lohikal na pagsasalita, tanging ang nangungunang brass ng Western Region ang nakakaalam tungkol sa bagay na yon. Pero paano nalaman ni Paiji Jesang? Master Paiji, alam mo ba kung ano ang nasa ilalim ng Qinling Mountains? Nakaharap sa masusing tingin ni Zhang Yi, bahagyang umiti si Paiji Jesang. Hindi ko lang alam kung ano ang nasa ilalim ng Qinling Mountains, alam ko rin na maraming katulad na lugar sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay naitala ng ating malayong mga ninuno. Medyo nalilito si Zhang Yi sa kanyang puso. Ang sinabi ni Paiji Jesang ay nakaantig sa kanyang kahinaan. Ang pinaka-inaalala niya ngayon ay kung ano ang nasa ilalim ng kailaliman ng Foggy Valley. Ang namamatay na babala ng Heavenly Dragon King ay tumutunog pa rin sa kanyang mga tainga. Kung malalaman niya kung ano yon, makakahanap man lang si Zhang Yi ng paraan para harapin ito. Sa sandaling ito, biglang umalinganggaw sa tenga ni Zhang Yi ang mga salita ni Yang Xingxin. Kuya, niloloko ka niya. Ang kalituhan sa isip ni Zhang Yi ay biglang nawala. Nagpatuloy si Yang Xingxin, ang talambuhay ni Haring Jesar ng pamilya Paiji ay mahigit lamang sa 2,000 taon, at ang mahiwagang sibilisasyon sa ilalim ng lupa, maging ang pagkakaroon ng kaharian ng demonyo, ay may kasaysayan na mas mahaba kaysa sa mga taong ito. Kaya imposibleng malaman niya ang lahat ng sikreto. At most, he knows some unknown secrets. Sa oras na ito, ginagamit lang niya ito bilang kondisyon para sadyang akitin ka na gawin ang mga bagay para sa kanya. Huminahon si Zhang Yi pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Yang Xingxin. Naisip niya sa sarili, kung talagang nagmamalasakit ka, malito ka. Kapag may nag-usap tungkol sa mga bagay na pinakamahalaga sa iyo, hindi ka na makapag-isip ng maayos. Tumingin si Zhang Yi kay Paiji Kelsang at sinabing, anyway, since I'm here, I will definitely take away the biography of King Jesar. Magagawa man o hindi. Naiintindihan mo ba? Nagulat si Paiji Jesang. Ang mga salita ni Zhang Yi ay nagsasabi sa kanya, hindi ako ang iyong sahod. Kung hindi mo ako mapakain, kakagatin ka ng tigre ko. Nagmamadaling sinabi ni Paiji Jesang, makatiyak ka, anuman ang kalalabasan pagkatapos makumpleto ang usapin, ilalaan ko ang orihinal na bersyon ng Ang Talambuhay ni Haring Jesar,
gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos sumandal siya at hininaan ang boses dahil sa kahihiyan. In the worst case, you can take me away. Okay lang yon, di ba? Bago pumunta si Paji Jesang sa Shengjing, nakapaglipat na siya ng malaking halaga ng ari-arian na nagbigay daan para sa kanyang sarili. Nabigo man siyang agawin ang kapangyarihan sa pagkakataong ito, hanggat maaari niyang lisanin ng buhay ang Southwest Region, masisiguro niyang magkakaroon siya ng sapat na pagkain at damit sa buong buhay niya. Ngumiti si Zhang Yi, walang problema. Si Zhang Yi, na pinakamagaling sa mundo sa pagprotekta sa kanyang buhay, ay gustong kunin ang isang tao, ngunit walang maraming tao sa mundo ang maaaring manatili. Ngunit pagdating ng panahon, si Paji Jesang ay mahuhulog sa mga kamay ni Zhang Yi, at siya ay kailangang tangayin. Nga pala, may isa pa akong nakalimutang sabihin sa'yo. Pagdating ko, nakapatay ako ng ilan na humarang sa daan. Sinabi ni Zhang Yi kay Paji Jesang ang tungkol sa engkwentro sa patrol. Nang marinig ito ni Paji Jesang ay muli siyang ngumisi. Sila ang mga hamak ng pamilya Yashelangtai. Marami sa aking mga tao ang napatay nila. Mahusay na nakapatay si Lord Chaos. Si Laurent ng patrol team ay may power index na 9,500 puntos at isang pinagkakatiwalaan ng pamilyang Yashelangtai. Kumilos si Zhang Yi at agad siyang pinatay, na labis na ikinatuwa ni Paji Jesang. Sinasabi ko lang sa'yo, ikaw na mismo ang mag-ayos ng usaping ito. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Tumango si Paji Jesang at sinabing, ito ay natural. May isang linggo pa bago ang Xuanzhao Dharma Assembly, at imposible para sa pamilyang Yashelangtai na magsimula ng digmaan dahil dito. Kung tutuusin, kung may tunay na laban, maliban kung ang Burial Master ay papatayin, ang kasalukuyang Yashelangtai family ay hindi magagawang durugin ang Pudge family. Hindi sila pupunta sa digmaan at nanganganib ng matinding pagkatalo. Hiniling ni Paji Kelsang kay Zhang Yi at sa iba pa na maghintay sa bahay ni Paji hanggang sa gaganapin ang Xuanzhao Dharma ceremony bago magpakita upang kumilos, upang hindi maakit ang atensyon ng iba. Tumango si Zhang Yi bilang pagsang-ayon. Nang matapos silang dalawa sa kanilang talakayan, bumalik si Zhang Yi sa resting area kasama ang ilang tao sa paligid niya. Magalang ding tinanggihan ni Zhang Yi ang panukala ni Paji Jesang na magpadala ng ilang magagandang babae para matulog sa kanya. Pagbalik ko, hating gabi na. Matapos kumpirmahin na walang tao sa kanlurang dinastyang Zhou, hindi napigilan ni Liang Yu ang galit na sinabi, masyado silang lumayo. Hayagan nilang ginamit ang mga tao bilang pagkain. Napakabulok ng lugar na ito. Galit niyang binasag ang mesa. Walang makapag-isip na ang masasarap na pagkain sa bibig ni Paji Jesang ay maaaring ganoon. Bukod dito, sa harap ni Zhang Yi at ng iba pa, inihain niya ito bilang pinakamarangal na pagkain para sa mga bisita. Nakakatakot pag-isipang mabuti ang bagay na ito dahil kung ano ang mabuti sa itaas ay magiging napakasama sa ibaba. Ang mga toes na tulad ni Paji Jesang ay nagsimulang magkaroon ng ganitong ugali, lalo pa ang mga taong nasa ibaba. Si Zhang Yi at ang iba pa ay nakaramdam ng goosebumps sa kanilang mga likod kapag naiisip nila ang paraan ng pagtingin sa kanila ng mga lokal sa araw. Pinaalalahanan ni Zhang Yi si Liang Yu, hindi natin makokontrol ang bagay na ito dahil ngayon ay hindi mo masasabi kung sino ang biktima at kung sino ang may kagagawan. O baka walang sinuman ang inosente. Kasama na ang taong nasa hapagkainan. Ang prinsipyo ni Zhang Yi ay hanggat wala itong kinalaman sa kanyang sarili, hindi siya kailanman madaling makikialam sa mga gawain ng ibang tao. Marami na siyang nakitang kahihinatnan ng pakikialam sa sariling negosyo. Kung maging ang pinuno ay mangunguna sa paggawa ng ganitong bagay, kung gayon ang lugar na ito ay bulok sa kaibuturan. Paano natin ito maililigtas? Walang magawang sabi ni Liang Yu. Maputla din ang mukha ni Fatik Su. Halos kainin niya talaga ang bagay na yon ngayon. Kung isipin ngayon, medyo nahihilo pa rin siya. Tumingin si Zhang Yi kay Liang Yu at sinabing, kumilos ayon sa plano. Ngayong gabi, kumilos ka sa ilalim ng takip ni Muyan upang makita kung anong uri ng lugar ang pamilyang Paji na ito. Tandaan mo. Tinitigan ni Zhang Yi ang kanyang mga mata at seryosong pinaalalahanan siya. You only need to act as an observer, and you should not intervene in any happens here. Naiintindihan mo ba? Tumango si Liang Yu. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang nangyayari. Ang maling pag-ugali ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang gulo sa lahat. Tumango si Zhang Yi.
Well, it's getting late, so we should take action. Humingi siya ng 3 bahay at hiniling kay Fatixu na manatili muna sa kanyang silid. Kung pansamantalang dumating ang isang mula sa pamilya Paji, tutulungan niya silang harapin ito. Ang iba ay nananatili sa bahay at hindi madaling gumalaw. Upang maiwasan ang mga aksidente, iniwan ni Zhang Yi ang Huahua dito upang protektahan ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang 3 pangunahing puwersa, sina Zhang Yi, Huahua at Liang Yu, ay kailangang lumabas upang imbestigahan ang katalinuhan at kailangang manatili ang isang tao upang protektahan ang iba. Nang matapos ang pagpaplano, magkahiwalay na kumilos ang dalawa. Isinuot ni Zhang Yi ang maskara ng Hidden Dragon Armor, binuksan ang Optical Stealth Mode, at pagkatapos ay mabilis na binuksan ang dimensional na pinto at umalis sa bahay ni Podge. Ang isang space shuttle ay 3 kilometro. Sa sobrang bilis nito, walang makakapansin na alis na siya. Sa maghapon, nalaman na ni Zhang Yi at ng iba pa ang lupain dito, at hindi nagtagal ay umalis si Zhang Yi sa teritoryo ng pamilya Paji. Siya ay nasuspinde sa himpapawid, tinitingnan ang maliwanag na Podge na bahay, at pagkatapos ay sa matataas na bundok sa dulong hilagang kanluran. Ang Daxu Mountain, na nakatayo sa likod lamang ng Sangjia Temple, ay isa sa mga pinakamataas na tuktok sa Kunlun Mountains. Isa itong landmark na bundok, at halos makikita mo ang lokasyon nito hanggat nasa snowy area ka. Hindi nag-atubili si Zhang Yi at naglakad patungo sa Snow Mountain. Ayon kay Paji Jesang, ang Demon Kingdom ay selyado sa ilalim ng lupa, at walang nakakaalam kung saan matatagpuan ang gate ng Demon Kingdom. Hawak ng pamilya ng Western Chieftain ang mga fragment ng mapa. Kapag pinagsama-sama, mahahanap nila ang tamang daan patungo sa tarangkahan ng Demon Kingdom. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kahulugan para kay Zhang Yi. Maaari niyang ganap na mahanap ang maalamat na pinto sa pamamagitan ng kanyang kakayahang maglakbay ng mabilis. Pagkaalis ni Zhang Yi, nagsimula na ring kumilos sina Liang Yu at Muyan. Nawala si Liang Yu sa anino ni Muyan, at sinundan nila ang anino sa sulok at nagsimulang maglakad ng maingat sa bahay ni Paji, naghahanap ng impormasyon. Kulang ang supply ng mga materyales sa Snowy Plateau at hindi sapat ang enerhiya. Tanging ang patio lamang ng bahay ni Podge ang maliwanag na nailawan, ngunit walang gaanong ilaw sa gilid ng patio at sa labas ng mundo. Si Liang Yu at Muyan ay nag-shuttle sa paligid ng courtyard, pinapansin ang lupain at pamamahagi ng tropa. Ang kakayahan ni Muyan sa pagnanakaw ay partikular na makapangyarihan. Maging si Zhang Yi ay hindi ito napansin sa simula, kaya hindi niya kailangang mag-alala na matuklasan siya rito. Matapos magpatrolya sa looban, wala silang nakitang masyadong kahina-hinala. Ngayon ko lang nakita ang mga maharlika ng pamilya Podge na namumuhay ng marangya at mahalay sa gabi. Sa apokalipse, ang lahat ng mga patakaran at sistema ay nasira, at ang mga puso ng mga tao ay puno ng kawalan ng pag-asa tungkol sa hinaharap, kaya't sila ay magpakasawa sa kanilang sarili hanggat gusto nila. Ito ay totoo lalo na para sa mga tao sa mga espesyal na lugar tulad ng Snowy Plateau. Ang mga anak ng pamilya Paji at ang mga monghe sa templong Budista ay walang habas na naglalabas ng kanilang mga hormone, at ang mga pamamaraan na kanilang ginamit ay kapansin-pansin at malupit pa hanggang sa puntong gusto ni Liang Yu na gumuhit ng kutsilyo at patayin ang mga taong ito. Ngunit sa huli ay tiniis niya ito dahil umaalingangbaw pa rin sa kanyang pandinig ang mga tagubilin ni Zhang Yi. Napakaraming inhustisya sa mundo at hindi niya kayang pangalagaan ang lahat. Kailangan muna niyang alagaan ang sarili niya. Matapos mag-imbestiga ng kalahating oras, sinabi ni Muyan kay Liang Yu, walang malalaking problema sa looban ng bahay ni Paji. Kailangan nating tignang mabuti. Sumulyap si Liang Yu kay Muyan at nagtanong, ano ang gusto mong makita? Isang malabong ngiti ang lumitaw sa nakamaskara na mukha ni Muyan. Pumunta ka at tingnan kung ano ang gusto mong makita. Nagkatinginan ang dalawa at hindi napigilan ni Liang Yu na mapabuntong hininga, may mga bagay na gusto kong malaman. Kung hindi ako mananatiling kalmado sa aking puso. Nang marinig ito, mahinahong sinabi ni Muyan, marahil ay ganito rin ang iniisip ni Zhang Yi. Tumingin sa kanya si Liang Yu nang may pagtataka, ikaw anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Muyan, mas kilala ka ni Zhang Yi kaysa sa iba. Ngunit sadyang pinapunta kanya para alamin ang impormasyon sa halip na ako mismo ang magpunta rito. Ano sa palagay mo? Sa pangkat ni Zhang Yi, ang karakter ni Liang Yu ang pinakamahirap kontrolin. May apoy na nag-aalab sa kanyang puso na siyang pakiramdam ng hustisya.
Tinawanan ito ni Zhang Yi bilang isang hangal na kahulugan ng hustisya, ngunit ito rin ang kahulugan ng hustisya na hinangaan ni Zhang Yi sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Zhang Yi na baguhin ang kanyang pagkatao. Isang babala lamang sa kanya ang kanta na kailangan niyang maging matatag sa kanyang mga kilos at huwag madala sa kanyang emosyon. Hindi gaanong nagkomento si Zhang Yi sa pag-ugali ng pamilya Paji, ngunit hindi iyon nangangahulugan na matatanggap niya ito. Hiniling niya kay Liang Yu na mag-imbestiga para lang makita kung tungkol saan ang pamilya Paji. Matapos ihain ang plato ng pagkain, iniisip na ni Zhang Yi ang paglilinis ng pamilya Podge. Ngunit ito ay isang pag-iisip lamang. Una sa lahat, dapat niyang tiyakin na ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta sa Snowy Land ay makakamit. Pangalawa, may sapat siyang kakayahan na kumpletuhin ang ideyang ito ng walang panganib. Sa wakas, bulok na talaga ang Podge House to the point na kailangan na itong linisin. Ang lahat ng tatlong mga kondisyon ay kailangan. Kung mayaman ka, makakatulong ka sa mundo, kung mahirap ka, kaya mong mag-isa. Si Zhang Yi ay isang ordinaryong tao lamang na may kaunting katarungan. Huminga ng malalim si Liang Yu, okay, kumilos na tayo. Kaya't ipinagpatuloy ni na Liang Yu at Muyan ang pagsisiyasat sa itaas at kanlurang bahagi ng teritoryo ng pamilya Paji. Pagkalabas ng pangunahing bahay, nang dumaan sa gilid ng patio, biglang tumayo ang mga tainga ni Liang Yu. Ang kanyang 5 pandama ay napakamasigasig at nakita niya ang isang kakaibang tunog na nagmumula sa ilalim ng lupa. May something dito. Doon sa baba. Sabi ni Liang Yu kay Muyan. Pagkatapos ay pumunta at tingnan mo. Mahinahong sabi ni Muyan. Ang gilid na patio na ito ay binabantayan din ng 7 o 8 pribadong sundalo, ngunit ang anino ni Muyan ay nakalusot sa mga bitak sa dingding. Malamlam ang mga ilaw dito at walang makakapansin. Kasunod ng anino, pumasok sila sa gilid na patio. Sa ibabaw, mayroon lamang 2 palapag na gusali dito. Mayroong ilang mga silid sa gusali kung saan nakatira ang ilang matatandang kababaihang nasa katanghaliang gulang. Tulog na sila at naghihilik paminsan-minsan. Pagkaraan ng ilang saglit na paghahanap, walang nakitang kakaiba ang dalawa. Ngunit habang papalapit siya rito, mas malinaw na nararamdaman ni Liang Yu ang pag-iyak sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan sina Liang Yu at Muyan. May problema talaga dito. Ang mga anino ay parang mercury na dumadaloy sa lupa, kasama ang mga puwang sa pagitan ng dingding at ng karpet, at hindi nagtagal ay dumaan sa isang hindi gaanong nakatagong pintuan ng cellar. Hindi ko akalain na mas malaki at mas masigla ang espasyo sa ibaba kaysa sa nasa itaas. Dumating ang isang hindi maipaliwanag na amoy, tulad ng mapang-akit na amoy na nagmumula sa mga organo ng reproduktibo ng isang itim na kambing sa init, na may halong matamis na amoy ng gatas. Nagdulot ito ng mabilis na pag-on ni Liang Yu at Muyan sa air filtration function ng kanilang combat uniform. Malamlam ang mga ilaw sa ibaba at may mga kulungan talaga. Sa ilang mga bilangguan, ang mga kababaihan ay nagsusuot ng manipis na damit o ganap na hubad na nagpapakita ng kanilang mga figura. Ang iba ay nakasiksik sa mga sulok, blangko ang mga mata, parang zombie na naglalakad. Gayunpaman, sa mga babaeng ito, ang mas maganda ay maaaring magkaroon ng magkakahiwalay na silid, habang ang karamihan sa mga kababaihan ay nakatira ng magkasama sa maingay na paraan. Wala man lang malapit na banyo, isang simpleng balde na gawa sa kahoy. Ang mga mukha ni Liang Yu at Muyan ay sobrang pangit. Pareho silang babae. Natural na alam nila kung para saan ang mga nakakulong na babaeng ito. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi sapat para sa kanilang dalawa upang masira ang kanilang mga depensa. Hanggang sa makakita sila ng ilang buntis na nakasuot ng punit-punit na damit, magulo ang buhok, at umbok ang tiyan sa ilang kwarto sa loob. Buntis na babae. Paano ito nangyari? Ibinaba ni Muyan ang kanyang ulo, na para bang hindi niya masyadong naintindihan ang tagpong ito. Ang pamilyang Podge ay pinanatili ang mga babaeng ito bilang walang iba kundi mga laruan. Ngunit kapag sila ay nabuntis, ito ay nagiging lubhang mahirap. Ngunit sa ilalim ng kulungang ito, humigit kumulang 1/4 ng mga kababaihan ay buntis. Ang mga mata ni Liang Yu ay nakatuon sa mga buntis na babae, at maraming larawan ang mabilis na kumislap sa kanyang isipan. Sa isang iglap, namutla ang kanyang mukha, at yumuko pa siya at nagsimulang mag-urong ng marahas. Alam ko kung sino sila. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata at namula ang kanyang mga mata na tanda ng matinding galit.
Impyerno sa lupa ang lugar na ito. Kinagat niya ang kanyang mga pilak na ngipin at isinumpa ang bawat salita ng may matinding galit. Sa oras na ito, nagkaroon siya ng malakas na salpok na iligtas ang mga mahihirap na kababaihang ito at huwag hayaan silang magpatuloy na maging humanoid na hayop. Buti na lang at naging mature na siya. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nag-alinlangan ng mahabang panahon, ngunit hindi pa rin kumikilos. Pagkatapos ng insidente ni Zhang Yi, tiyak na sisirain ko ang lugar na ito. Malamig na sinabi ni Liang Yu ang bawat salita. Bulong ni Muyan, huwag kang mag-alala, hanggat tapos na ang deal nila ni Paji Jesang, wala nang saysay ang lugar na ito sa kanya. Basta masaya ka, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ito lang ginagamot ang mga sintomas, hindi ang ugat. Habang nagsasalita siya, umiling siya ng walang pakialam. Siya ay gumugol ng mas mahihirap na taon sa labas ng mundo kaysa kay Liang Yue, kaya alam niya kung gaano kalupit ang mundong ito. Sinabi ni Liang Yu na para mapasaya si Zhang Yi, agad na palalayain ni Paji Jesang ang mahigit 100 babaeng nakakulong sa piitan na ito. Ngunit hindi sila maaaring manatili sa Snowy Plateau magpakailanman. Ang luma ay nawala, ngunit ang bago ay darating. Higit pa rito, ang impyerno sa mundong ito ay hindi limitado sa nalalatagan ng nyebe. Kung saan hindi sumikat ang araw, may mga demonyo sa lahat ng dako. Si Liang Yu ay nanatiling tahimik habang si Muyan ay sumulyap sa mga manhid na babae, tumalikod at minamanipula ang kanyang anino upang umalis sa gilid ng courtyard. Nang malapit na silang umalis at mag-check sa ibang lugar. Biglang, sa di kalayuan, sa ilalim ng walang katapusang kadiliman ng gabi, isang nakasisilaw na liwanag ng apoy ang sumikat. Umakyat sa langit ang sigaw ng pagpatay. Ang isang malaking bilang ng mga pribadong sundalo ni Podge ay sumugod patungo sa direksyon ng apoy na may mga armas sa kamay at ilang lumilipad na estranghero ang dumaan sa himpapawid. Damn the rebels, nandito na naman sila. Hulihin silang lahat at ibitin sila sa execution rack para mag-freeze hanggang mamatay. Mula sa pag-uusap ng mga pribadong sundalo, alam nina Liang Yu at Muyan na ang mga dumating ay ang mga rebelde mula sa Southwest Region. Noong unang panahon, nalaman nila ang masalimuot na puwersang ito mula sa bibig ni Paji Jesang. Sa mga salita ni Paji Jesang, ang mga rebelde ang pinagmumulan ng lahat ng kaguluhan sa Timog Kanlurang rehiyon, ang mga demonyong sumisira sa pamumuno ng mga pinuno, at ang mga taong makasalanan na sumusuko sa kanilang sarili. Gayunpaman, matapos makita ang tunay na kalagayan ng talampas na nababalutan ng nyebe, nayanig ang mga pananaw ni Liang Yu at Muyan. Tara, punta tayo at tingnan natin. Sabi ni Liang Yu. Muyan reminded her, tingnan mo kung kaya mo pero huwag kang kumilos. Itinaas ni Liang Yu ang gilid ng kanyang mga labi, huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang nangyayari. Sa kabilang panig, pumunta si Zhang Yi sa Snowy Mountains. Matapos gumamit ng space shuttle ng ilang sandali, dumating siya sa paligid ng pinakasagradong Sangjia Temple sa Snowy Plateau. Ang templong ito ay itinayo sa isang burol. Malaki ito at matayog. Kahit na tiningnan mula sa isang mataas na lugar, nagbibigay pa rin ito sa mga tao ng malalim na kahulugan ng kasaysayan na nakakagulat sa kaluluwa. Nilabanan ni Zhang Yi ang pagnanasang pumasok sa Sangjia Temple. Pagkatapos ng lahat, ang Burial Master ng Snowy Plateau ay nakatira dito. Hindi madaling lumapit si Zhang Yi hanggat hindi niya nalalaman ang lakas ng kalaban. Kaya lumingon si Zhang Yi at tumingin sa Snowy Mountains mahigit 10 kilometro sa likod ng Sangjia Temple. Ang bundok ng Daksue, na may taas na higit sa 7,000 metro, ay isa sa ilang mga taluktok sa buong kaharian ng Huaxu. Kahit na nakatayo ito sa talampas na nalalatagan ng nyebe, napakalaki pa rin ito at namumukod tangi sa buong Kunlun Mount. Hinimas ni Zhang Yi ang kanyang pulso. Siya ay ganap na handa sa oras na ito, at ang kanyang layunin ay hindi pumasok sa tinatawag na Demon Kingdom, ngunit upang mangalap ng impormasyon. Kaya walang panganib. Dumating si Zhang Yi sa bundok ng Daksue. Mula rito hanggang Sangjia Temple, may mga armadong monghe at sundalo na mahigpit na nagbabantay sa paligid. Makikita sa kanilang pananamit na iba sila sa mga ordinaryong pribadong sundalo. Dahil lahat sila ay nakasuot ng mamahaling combat uniform. Batay sa teknikal na antas ng Southwest Region, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring gawin, at ang mga ito ay malamang na binili mula sa Jiangnan o Northwest Regions. Kabilang sa 6 na pangunahing rehiyon,
ang rehiyon ng Jiangnan ay may pinakakomprehensibong teknolohikal na mga punto ng puno at ang pinaka-advanced na uniforme ng labanan. Ngunit ang lahat ng ito ay wala kay Zhang Yi. Dumaan siya sa mabigat na blockade sa isang kisap mata at diretsong pumasok sa mga bundok ng niebe. Biglang nagdilim ang lahat. Well, ito ay natigil sa dumi. Wala naman siyang magagawa, wala siyang clairvoyance. Ang power of void ay lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Zhang Yi, na agad na bumubuo ng malaking butas sa paligid niya. Tinulungan siya ng matalinong sistema na kumpirmahin ang kanyang kasalukuyang posisyon, at pagkatapos ay nagpatuloy si Zhang Yi sa paglalakad ng direkta pababa. Ang Snowy Mountains ay napakalaki, at si Zhang Yi, na walang mapa, ay maaari lamang maghanap ng mabagal sa ganitong paraan. Pero dahil may tinatawag na Underground Demon Kingdom, dapat may napakalaking butas, pababa na lang. Hindi nagtagal, muli siyang naglakbay at sa wakas ay natagpuan niya ang sarili sa isang madilim na kawalan. Walang ilaw, binuksan ni Zhang Yi ang tactical eyepiece, at hindi nagtagal ay nagsimulang lumiwanag ang mundo sa kanyang harapan. Bagamat madilim pa ay kitang-kita niya ang balangkas na nasa harapan niya. Tila isang malaking kuweba dito, na umaabot mula Hilagang Silangan hanggang Timog Kanluran. Malamig at mamasa-masa ang ilalim ng lupa, at dapat itong konektado sa ilog sa ilalim ng lupa. Muling binuksan ni Zhang Yi ang sound wave system, at nagsimulang galugarin ang terrain ng underground cave sa pamamagitan ng sound waves. Dumating si Zhang Yi sa espasyo sa ilalim ng Snowy Mountains at natuklasan ang isang malaking kuweba sa ilalim ng lupa. Dahil walang mapa, dahan-dahan lang niyang ginalugad ang lugar. Masyadong malaki ang lugar na ito. Gaya ng inaasahan, gaya ng sinabi ni Paji Jesang, kahit na gustong tuklasin ng puwersa ng 4 na malalaking pamilya dito, kakailanganin nilang gumastos ng malaking manpower at material resources. Hindi kataka-taka na nagpa siya ang 4 na malalaking pamilya na magsanib puwersa at sabay-sabay na pumasok dito pagkatapos ng Chuan Zhao Dharma Assembly. Ngunit para kay Zhang Yi, ang walang mapa ay isang maliit na problema lamang. Siya ay may sapat na oras at kakayahan. Sa pamamagitan ng intelligent system equipment sa kanyang katawan, dahan-dahang inisip ni Zhang Yi ang pangkalahatang sitwasyon ng kuweba. Ito ay konektado sa mga ilog sa ilalim ng lupa, na umaabot ng daan-daang kilometro mula Timog Silangan hanggang Hilagang Kanluran. At ito lamang ang lugar na nakita ng kagamitan. Sa katunayan, kung isasama mo ang umaagos na ilog sa ilalim ng lupa, maaaring umabot ito mula sa buong Kunlun Mountains hanggang sa Sichuan at Chongqing. Nilock ni Zhang Yi ang saklaw sa loob ng 100 milyang radius. Pagkatapos ng lahat, ang maalamat na lokasyon ng Demon Kingdom ay nasa ilalim ng Snowy Mountains, kaya hindi maaaring magkaroon ng maraming paglihis. Sa mahigit 2,000 taon, walang malaking pagbabago sa anyong lupa. Swish! Pagkatapos na makabisado ni Zhang Yi ang pangkalahatang kalupaan dito, sinimulan niyang gamitin ang kanyang kakayahang maglakbay sa kalawakan upang tuklasin ang ilalim ng lupa ng napakabilis. Pagkatapos ng ilang minuto, hinanap niya ang halos buong underground cave space sa Snowy Mountains. Ngunit sa huli, natagpuan lamang niya ang ilang buto ng baka at tupa na ginagamit sa paghahain sa ilalim ng lupa na nakatambak sa mga burol, ngunit wala siyang nakitang bakas ng mga guho sa ilalim ng lupa. Hindi. Baka nasa ibang lugar pa. Sumimangot si Zhang Yi, nakaramdam ng pagkagulat at pagkalito. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang matalas na intuwisyon tungkol sa espasyo ay nagparamdam sa kanya na may ibang lumitaw sa malapit. Walang pagdadalawang isip si Zhang Yi sa mga rock formation sa unahan. Pinoprotektahan ng malawak na espasyo ang kanyang buong katawan at walang nakakaramdam ng kanyang aura. Ngunit nagawa ni Zhang Yi na obserbahan ang lahat sa labas ng mundo gaya ng dati. Maya-maya, nakita ni Zhang Yi ang isang humanoid na nilalang na lumilitaw mula sa ibang direksyon sa kuweba. Ito ay isang lalaki na nakasuot ng itim na unipormeng pangkumbat, tumuntong sa mga basang bato sa kuweba, hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa direksyon ni Zhang Yi. Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata, inilabas ang puting kuwago gamit ang kanyang kanang kamay at itinutok sa taong nasa kanyang harapan. Ngunit ang taong iyon ay dumiretso sa kinaroroonan ni Zhang Yi at lumakad ng mas malalim sa kuweba. Bahagyang lumubog ang mga mata ni Zhang Yi. Parang hindi lang ako ang may ganitong ideya. Napagkasunduan ng 4 na malalaking pamilya na pagkatapos ng Chuan Zhao Dharma Assembly, tipunin nila ang mga fragment ng mapa sa mga kamay ng bawat pamilya at magtutungo sa gate ng Demon Kingdom.
Ngunit malinaw na hindi lahat ay tumutupad sa kanilang pangako at gustong makuha ng maaga ang kayamanan ng Demon Kingdom. Si Zhang Yi mismo ay walang mga pahiwatig, kaya sinundan lang niya ang taong iyon. Sa buong saklaw na proteksyon at optical camouflage ng Hidden Dragon Armor, kahit na ang pinaka-intuitive na tao ay hindi mararamdaman na may sumusunod sa kanya maliban kung sinasadya niyang hanapin siya. Parang pamilyar ang lalaki sa underground na daanan at walang tigil na naglakad pasulong. Maya-maya pa ay huminto siya sa isang talampas sa ilalim ng lupa. Si Zhang Yi ay nasuspinde sa kadiliman sa gitna ng hangin, malamig na nakatingin sa lahat ng nasa harapan niya. Nalampasan na niya ang bangin na ito noon, ngunit natatakpan ito ng mga buto ng baka, tupa at mga tao na ginagamit sa paghahain, halos mapuno ang ilalim ng bangin. Ang lalaking nakabalot ng itim na unipormeng pangkumbat ay maingat na tumingin sa paligid, pagkatapos ay tumalon pababa mula sa himpapawid. Sa sandaling ito, dalawang malalaking ginintuang pakpak ang nakaunat mula sa kanyang likuran. Ang gintong liwanag ay nagpapaliwanag sa kalawakan sa ilalim ng lupa daan-daang metro sa paligid. Ang mga gintong pakpak ay parang gawa sa purong ginto. Sila ay kasing ganda ng mga gawa ng sining at ang bawat balahibo ay kumikinang ng maliwanag. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at pumailan lang sa hangin, mabilis na lumilipad pababa. Tahimik na sinundan siya ni Zhang Yi. Nang lumapag ang lalaking nakaitim, natuklasan ni Zhang Yi na may kuweba sa ibaba. Ang bangin ay mukhang isang mahabang bitak mula sa itaas, ngunit ang espasyo sa ibaba ay napakalawak. Pagkalapag ng lalaking nakaitim ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at may binulong. Napagtanto ni Zhang Yi na ito ay isang sinaunang Sanskrit na mantra sa pamamagitan ng pagsasalin ng matalinong sistema. Habang binibigkas ng lalaking nakaitim ang spell, isang sinag ng gintong liwanag ang dahan-dahang lumabas sa kanyang katawan. Sa ilalim ng bangin, ang isang malaking bilang ng mga bangkay ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga buto ng mga bundok ng mga sakripisyo ay lumundag na parang ipa. Sa harap ng lalaking nakaitim, parang sumisikad na tubig, nagsimulang lumabas ang burol na gawa sa mga buto. Crash! Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at pumailan lang sa hangin, mabilis na lumilipad pababa. Tahimik na sinundan siya ni Zhang Yi. Nang lumapag ang lalaking nakaitim, natuklasan ni Zhang Yi na may kuweba sa ibaba. Ang bangin ay mukhang isang mahabang bitak mula sa itaas, ngunit ang espasyo sa ibaba ay napakalawak. Pagkalapag ng lalaking nakaitim ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at may binulong. Napagtanto ni Zhang Yi na ito ay isang sinaunang Sanskrit na mantra sa pamamagitan ng pagsasalin ng matalinong sistema. Habang binibigkas ng lalaking nakaitim ang spell, isang sinag ng gintong liwanag ang dahan-dahang lumabas sa kanyang katawan. Sa ilalim ng bangin, ang isang malaking bilang ng mga bangkay ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga buto ng mga bundok ng mga sakripisyo ay lumundag na parang ipa. Sa harap ng lalaking nakaitim, parang sumisikad na tubig, nagsimulang lumabas ang burol na gawa sa mga buto. Crash! Ang mga buto ay sunod-sunod na nahulog at ang mga bungo ay gumulong kung saan-saan. Ang burol na gawa sa mga bangkay ay nagsimulang gumuho sa isang boom. Sa harap mismo ng lalaking nakaitim, isang malaking malalim na balon ang nabunyag. Palihim na pinanood ni Zhang Yi ang lahat ng ito, nakatingin sa malaking malalim na balon. Ito ba ang pasukan sa Demon Kingdom? Tumingin si Zhang Yi sa lalaking nakaitim na may pag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Ang lalaking nakaitim ay hindi nag-atubili at tiyak na tumalon sa malalim na balon. Saglit na nag-alinlangan si Zhang Yi, pagkatapos ay nilock ang harapan gamit ang kakayahan ng All Things Tracking at sumunod na mabuti. Ang bentahe ng pagkakaroon ng time-based na kapangyarihan ay maaari mong mahulaan ang mga krisis ng maaga. Ang kapangyarihan ng espasyo ay nagpapahintulot sa kanya na mabilis na makatakas mula sa anumang mapanganib na sitwasyon. Ito ay halos tiyak na ang taong ito ay dapat na pumunta dito para sa tinatawag na kayamanan ng Demon Kingdom. Matapos dumaan sa mahabang itim na balon, hindi nagtagal ay sinundan ni Zhang Yi ang lalaking nakaitim sa isang underground na mundo. Kung ikukumpara sa kuweba sa itaas, halatang mas maliit ang espasyo rito, parang tahimik na lambak. Napapaligiran ang mga nakataas na bato, may maliit na espasyo na ilang libong metro kwadrado lamang. Ngunit sa unang pagkakataong pumunta si Zhang Yi dito, nakita niya ang gusto niyang makita. Pinto. Isang tunay na pinto, ganap na madilim, ang kulay nito ay mukhang mahirap malaman kung ito ay metal o bato,
at ito ay kumikinang na may nakakatakot na itim at asul na kulay. Ang malaking pinto ay naka-embed sa rock wall ng underground world, higit sa 50 metro ang taas at halos 20 metro ang lapad. Ang pinto ay pinalamutyan ng mga sinaunang karakter ng Sanskrit, na tila isang uri ng selyo. Isang malagim na eksena sa digmaan ang nakaukit sa pintuan. Ang larawan ay madaling maunawaan. Ito ay isang kwento ng isang bayani na pinamunuan ang hindi mabilang na mga sundalo, tinalo ang mga masasamang demonyo at pinalaya sila sa isang madilim na kuweba. Kung tama ang iyong hula, ito ang dapat magkwento ng bayaning si Haring Jesar na tinalo ang kaharian ng demonyo at pinigilan ito sa ilalim ng mga bundok na nababalutan ng nyebe. Ito ba ang pinto sa Demon Kingdom? Hindi inaasahan ni Zhang Yi na talagang umiiral ang tinatawag na gate sa Demon Kingdom. Akala niya ay isang simbolikong bagay lamang iyon. Kasi naman, dahil may pinto, pwede kang pumasok at lumabas. At nang sugpuin ni Haring Jesar ang kaharian ng demonyo, imposibleng lumitaw silang muli sa talampas ng nyebe. Ang kanilang mga pasukan at labasan ay dapat naganap na selyado. Pero bakit gusto mong iwang bukas ulit itong pinto? Marahil ay alam mismo ni Haring Jesar na ang kapangyarihan ng mundo sa ilalim ng lupa ay hindi maaaring ganap na sugpuin. O ito ba ay isang kayamanan na natitira sa mga susunod na henerasyon? Sa pagtingin sa malaking pinto sa kanyang harapan, si Zhang Yi ay may iba't ibang hinala sa kanyang puso. Hindi siya kumibo bagkus ay itinuon niya ang atensyon sa lalaking nakaitim. Napatingin ang lalaking nakaitim sa tarangkahan ng Demon Kingdom sa kanyang harapan, hakbang-hakbang na naglakad patungo sa pinto, iniunat ang kanyang kamay para hawakan ito, ngunit halatang mahiyain ang kanyang mga galaw. Matapos ang mahabang panahon na pag-aalinlangan, sa wakas ay nag-ipon siya ng lakas ng loob na abutin at itinaas ang kanyang kamay. Naramdaman ni Zhang Yi na halatang nagsisimula na siyang magpapuwersa, ngunit hindi gumagalaw ang malaking pinto. Napakalaki ng kapangyarihan na maging ang nakapalibot na mga ugat ng lupa ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang taong ito ay isang malakas na dayuhan sa antas ng Ipsilon. Nang makatagpo ng isang nilalang na ganito ang antas sa Snowy Plateau, ang unang naisip ni Zhang Yi ay ang Burial Master ng Sangjia Temple. It should be him. He has the strength of Epsilon level and can find the entrance to the Demon Kingdom's gate. It can only be him. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tahimik na dumating dito ang Burial Master bago ang Chuanzhao Dharma Ceremony. Ang sitwasyon sa Snowy Plateau ay talagang mas komplikado kaysa sa naisip. Nagsimulang lumabas ang gintong kapangyarihan mula sa katawan ng puno ng libing. Buong lakas, sinubukan niyang itulak ang sinaunang pinto gamit ang sariling mga kamay. Ngunit gaano man kalakas ang kanyang kapangyarihan, hindi man lang naapektuhan ang pinto, at kahit ang siwang sa pinto ay hindi lumuwag. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-isip ni Zhang Yi, binuksan niya ang dimensional na pinto sa harapan niya. Dahil hindi niya ito mabuksan ng malupit, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa espasyo. Ito ay isang bagay na maaaring magpasaya kahit na ang mga puno ng libing sa Snowy Plateau. Gusto niyang makita kung kaya niyang nakawin ang mano. Ngunit ang resulta ng pagtatangka ay ikinagulat ni Zhang Yi. Noong ginamit niya ito noon, ang kapangyarihan ng kalawakan ay hindi matatalo, ngunit nang lapitan niya ang sinaunang pintuan na iyon, hindi niya ito malagpasan kahit anong mangyari. Tila may kung anong kapangyarihan na humadlang sa kanyang supernatural na kapangyarihan ng ito ay malapit na. Hindi naniniwala si Zhang Yi sa kasamaan, kaya binuksan niya ang ilang dimensional na pinto at sinubukang lampasan ang mga ito, ngunit nauwi ang lahat sa kabiguan. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ni Zhang Yi na ang lupain ay hindi malalampasan na nagbigay sa kanya ng matinding pagkamangha. Naranasan na niya ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kapangyarihan hindi pa nagtagal. Iyon ay noong hinarap niya si Bai Longzi sa ilalim ng Qinling Mountains. Ang kakayahang maglakbay sa kalawakan na ipinagmamalaki niya ay sinira ni Bai Longzi na nakataas ang kamay. Ang lugar na ito ay talagang pambihira at kakaiba. Si Zhang Yi ay may naisip pang ang umatras sa kanyang isipan. Isang gate pa lang ay napakahirap na. Sino ang nakakaalam kung anong makapangyarihang pag-iral ang nasa ilalim? Kung makatagpo siya ng isang nilalang na kapareho ng antas ng Gatekeeper ng Hades o Bai Longzi muli, at gusto siyang patayin, hindi ba narito siya para maghanap ng kamatayan? Hindi kailanman mahilig makipagsapalaran si Zhang Yi. Ngunit hindi kaagad umalis si Zhang Yi. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng Burial Master.
At ngayon hindi na siya makaalis. Dahil mula sa kabilang dulo ng lambak sa ilalim ng lupa, may isa pang nag-walk out. Nang makita niya ang taong ito, hindi napigilan ng mga mag-aaral ni Zhang Yi na humigpit. Sapagkat ang lalaking dumating ay nakasuot lamang ng magaspang na damit, gulo-gulo ang buhok, at hubad ang mga paa. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at binibigkas ang pangalan ng Buddha, at dahan-dahang. Donor, hindi ka dapat pumunta sa ganitong delikadong lugar. Nang makita siya ni Zhang Yi, may kakaiba sa kanyang mukha. Sapagkat ang taong nasa harapan niya ay mismong ang taong nakita niya sa pasukan ng Snowy Plateau. 2 Epsilon. Ang orihinal na akala ni Zhang Yi ay isa lang ang Epsilon sa Snowy Plateau, ngunit ngayon, sino sa dalawa ang Burial Master ng Sangjia Temple? Ang isang tao ay nakasuot ng ganap na itim, at ang kanyang hitsura ay hindi malinaw na nakikita. Ang isang tao ay nakasuot ng magaspang na tela, at ang kanyang mga mata ay tapat. Halos maisip ni Zhang Yi na ang taong nakita niya noong araw ay ang may-ari ng libingan ng Sangjia Temple. Kaya sino itong lalaking nakaitim? Biglang nag-ingat ang lalaking nakaitim nang makita ang lalaking may buhok. Bakit ka nandito? Bahagyang umiti ang lalaking may kumikinang na buhok. Pwede kang sumama, bakit hindi ako makakapunta? Bumuntong hininga siya at sinabing may habag, tumigil ka. Napakaraming sakuna ang dinala mo sa talampas ng niebe. Hindi pa huli ang lahat para huminto ngayon. Hihilingin ko sa Buddha na mamagitan para sa'yo. Ngumisi ang lalaking nakaitim. Hypocrisy. Hindi ba ikaw ang pinagmumulan ng kapahamakan sa rehiyon ng niebe? Ang mga superpower sa buong katawan niya ay lumundag na parang tubig, at ang dalawang malalaking ginintuang pakpak sa kanyang likod ay pumailan lang sa langit na parang matalas na talim. Nakarinig si Zhang Yi ng nakakapangilabot na sigaw. Bagamat ang lalaking nakaitim ay nagpakita ng matinding lakas, ang lalaking may kumikinang na buhok ay kalmado pa rin ang tingin. Hindi niya tiningnan ang lalaking nakaitim, bagkus ay lumingon siya at biglang tumingin sa direksyon ni Zhang Yi. Lahat, nasiyahan na ba kayo sa panonood ng palabas? Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, gumamit siya ng ibang espasyo upang ihiwalay ang lahat ng kanyang hininga. Kahit na ang pinaka-advanced na mga elektronikong instrumento ay hindi makita ang kanyang presensya. Bukod dito, nagtatago siya sa mga pormasyon ng bato, kaya ayon sa teorya, imposibleng matuklasan siya ng sinuman. Niloloko ba siya ng lalaking ito? Naghintay sandali ang nagpadala at umiling. Given your status, hindi naman siguro degrading magtago, di ba? Hanggang sa oras na ito, isa pang tao ang lumabas sa mga anino sa ibang direksyon. Nakabalot din ang katawan ng lalaki ng itim na combat uniform. Ang kanyang hitsura ay hindi malinaw na nakikita, ngunit siya ay matangkad. Haha, matagal ko nang narinig na ang Six Senses ng Tantric Burial Master ay makapangyarihan at kayang makinig sa lahat ng bagay. No hiding ability can hide from you. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata ngayon at ito ay talagang makapangyarihan. Mula sa ibang direksyon, isa pang lalaki ang lumabas na natatakpan ng isang madilim na gintong uniforme ng labanan na may hawak na isang nakasisilaw na gintong banal na espada sa kanyang kamay. Ngumiti siya at sinabing, nagpunta lang kami dito para makita ang excitement. Hindi ko akalain na may mga kahanga-hangang bagay sa ilalim ng Snowy Mountains. Tumikhim ang matangkad na lalaking nakaitim at tumingin sa lalaking nakaginto, hindi mo pa ba alam kung ano ang naririto? Bakit pumunta dito ngayon at magpakatanga? Biglang nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang nagpadala. Muli siyang tumingin sa direksyon ni Zhang Yi. Donor, huwag ka nang magtago. Dahil nandito na ang lahat, paano kung lalabas at magsalita? Hanggang sa oras na ito, alam ni Zhang Yi na hindi na niya kayang itago. Binago niya ang anyo ng Hidden Dragon Armor. Upang mapadali ang stealth, maaaring baguhin ng Hidden Dragon Armor ang kulay at i-fine-tune ang hugis ng katawan. Sa oras na ito, silver gray ang armor ni Zhang Yi. Lumabas siya sa rock formation at tumayo sa gitna ng field na may sapat na distansya mula sa iba pang apat na tao. Hello everyone, nandito ba lahat? Nakangiting sabi ni Zhang Yi. Ngunit sa katunayan, lahat ng naroroon ay labis na nanginginig sa kanilang mga puso. Magkakaroon ng damdamin sa pagitan ng malalakas na tao, at sa mga taong ito na naroroon, ang lakas ng bawat isa ay pambihira. Sa madaling salita, 5 nangungunang alien sa antas ng Epsilon ang lumitaw dito ng sabay. Wala sa 5 tao ang inaasahan ang resultang ito.
Noong una ay inakala nila na pumunta sila rito bilang pag-atake sa pagbabawas ng dimensional, ngunit bilang resulta, naisipan ng lahat na sumama.